Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na maingaw. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kaniyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ng mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad at ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangakalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti, ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi ka nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy, mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang hapon? Magpasalamat tayo sa Diyos na sa araw na ito, tayo ay nakaranas ng magandang panahon. Halos 2 linggo na po tayong nakakaranas ng matinding pag-ulan. Pero sa araw na ito, sumikat ang araw at masasabi natin tunay tayong pinagpala ng Diyos. Mga kapatid, nakaranas na po ba kayong imbitahan sa kasalan, sa binyag, sa birthday party? Marahil karamihan sa atin, nakaranas na tayong imbitahan. Pero aminin natin o hindi, lahat ng imbitasyon na natatanggap natin, hindi naman lahat yan ay napupuntahan natin. Tama ba ako? No?
Minsan kapag naiimbitahan tayo at hindi naman mahalaga yung taong nag-imbita sa atin, minsan gagawa tayo ng rason at sasabihin natin, madami akong ginagawa eh. No? May kanya-kanya tayong dahilan para hindi makarating doon sa imbitasyon. Pero, kung mahalaga yung taong nag-imbita sa atin, gagawa di tayo ng paraan para tayo ay makadalo doon sa pupuntahan natin. Sa madaling salita, minsan, depende doon sa relasyon natin sa taong nag-imbita kung pupunta tayo o hindi. Masakit na katotohanan, pero tunay na nangyayari sa buhay natin. Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay sa hapong ito? Dahil napakinggan po natin sa ating ebanghelyo, may isang hari na naghanda ng piging para sa kasal ng kanyang lalaking anak. At itong hari na ito, marami na siyang inimbitahan ng mga taong pupunta dapat doon sa kanyang kasal. Kanya, pinaalis niya yung kanyang kawal para anyayahan ng mga taong ito. Pero alam natin ang kwento, mga kapatid. Doon sa mga inaniyahan, hindi sila tumungo. Kaya nga doon sa ating ebanghelyo, doon sa talinghaga, tila nagalit yung hari. Nagpapatay na siya ng pinatabang guya. Marami na siyang handa na ang lahat. Pero marami pa din silang dahilan. Mga kapatid, sino po ba ang tinutukoy ni Jesus sa talinghagang ito? Ang hari ay ang Diyos. Inihahanda ang lahat para sa atin. At ang piging ay ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat. Ang pagdiriwang ng Eukaristiya ay isang piging na bukas para sa lahat. Pero, kung mahalaga ang Diyos sa buhay natin, walang pero-pero, walang dahilan upang tayo ay hindi tumugon. Pero kung hindi mahalaga ang Diyos sa buhay mo, minsan, maraming dahilan. Di ba may kasabihan tayo? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat. Bukas sa atin. Ngunit nasa sa atin din kung tayo ay patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga magandang tanungin, mga kapatid, sa araw na ito ang ating mga sarili. Tutungo ba tayo sa imbitasyon ng Diyos? O gagawa tayo ng dahilan para hindi makatungo sa kaharian ng Diyos? Uulitin ko po, kung mahalaga ang taong nag-imbita, walang dahilan, ngunit gagawa ng paraan upang makatungo at tumugon sa imbitasyon ng taong ito. Narito ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kung mahalaga siya, nawa ang imbitasyon niya, ang tugon natin ay laging oo. Dahil ang imbitasyon ng Diyos ay hindi lang para sa iilan, kundi ang imbitasyon ng Diyos ay para sa lahat. Kaya nga, anong sabi? Pinaalis ng hari yung kanyang mga kawal. Imbitahan ninyo ang lahat, nang makikita ninyo ang lahat ng mga nasa lansangan. Dahil ang imbitasyon ng Diyos, hindi lang para sa ilan, kundi ito'y para sa lahat. Suriin ang sarili. Mahalaga ba ang Diyos sa buhay natin? Dahil kung mahalaga ang Diyos sa buhay natin, gagawa tayo lagi ng paraan upang tumugon sa kanyang imbitasyon. At kung hindi mahalaga ang Diyos sa buhay mo, lagi kang may dahilan para humindi sa imbitasyon ng Diyos. Yun po yung una. At ano po yung pangalawang magandang mapagnilayan sa ating ebanghelyo?
yung hari umikot sa kanyang piging. At nung nakita nung hari ang isa sa mga bisita, hindi siya nakadamit na pangkasal. O masasabi nating hindi maayos ang kanyang pananamit. Kaya anong sabi nung hari? Bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Hindi nakaimik yung tao, kaya ang ginawa nung hari, sinabi nung hari sa kanyang mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Father, akala ko po ba bukas lagi ang kaharian ng Diyos? Bakit itong hindi lamang nakadamit, pinatapon ng hari? Dahil pinapaalala sa atin mga kapatid, na meron din tayong tungkulin para tugunin ang imbitasyon ng Diyos. At ano ang tungkulin natin mga kapatid? Linisin ang ating mga kalooban, malinis ang ating mga puso. Ang damit na tinutukoy ng hari ay hindi lamang panlabas na pananamit. Ngunit ang ipinapaalala sa atin, kung gusto natin makapasok sa piging ng Panginoon, sumunod ka sa utos ng Diyos. Kung gusto mong makapasok sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos, linisin mo ang iyong mga puso. Linisin mo ang iyong kalooban. Mangumpisal ka. Magdasal ka. Gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng tama. At yun ang pananamit ng tama at maayos. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ano ho yung naripakinggan natin kay Propeta Ezekiel? Ang sinabi ng Panginoon, lilinisin niya ang ating mga puso. Lilinisin niya ang ating kalooban. At sa ganung pamamaraan, tunay tayong handa sa imbitasyon at sa piging ng Panginoon. Alam niyo po, ang Eucharistia ay isang piging. At alam po natin, kapag ang Eucharistia ang ipinagdiriwang, lagi po tayong inaanayahan ng magdamit ng tama. Ha? Di ba ho? Kasi ho, minsan kapag tayo ay humaharap sa mga mahalagang tao, gumagawa tayo ng effort. Kapag a-attend tayo ng party, di ba magbibihis tayo? Ang mga kababaihan, magpapaparlor pa yan, magpapamakeup pa yan. Kapag mahalaga ang taong haharapin. Pero bakit minsan kapag dadalo sa piging ng Eucharistia, mahilig tayo sa pwede na yan. Pwede na yan. Mga kapatid, ang tinutukoy natin ay hindi lamang pananamit, panlabas, kundi alam ng Panginoon, alam ng Diyos, kung ano ang laman ng puso at kalooban. At kung alam ng Diyos ang laman ng puso at kalooban, yun ang linisin natin upang tayo makatugon sa piging ng Diyos, sa piging ng Panginoon. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno, nag-aanyaya sa atin. Ang tanong, pupunta ba tayo? O oo ba tayo? O hindi? Pero sana mga kapatid, sa pagtugon natin ng oo, tandaan natin, dapat nating ihanda ang ating sarili. Hindi lang sa panlabas, kundi higit sa lahat, ang ating puso't kalooban. Amen.